Okay. So, paano ba? I-flex ko naman. Ito na naman yung oatmeal sa umaga. Ngayon, wala nang fasting muna kasi nag-umpisa na akong mag hard cutting. Hard cutting. Paano ba? Basta ano, nag-start na ako mag-prep. Ito yung prep na hindi pa sigurado. Ito naman yung carrots. Kalahati lang muna kasi yung kalahati para mamayang ang bukas pa lang na madaling araw. Yan yung ano, medyo mahal kasi. Kaya kalahati lang muna. Kung mura pa sana, buo. Kaso lang mahal eh. Kaya para makatipid tayo ng budget, kalahati lang muna. Ganito yung mga pinagagawa ko sa buhay. Tapos chop. Yan. Nung mga nakaraang buwan kasi, may papasting-pasting pa akong nalalaman. Alas 12 or alas 2 yung kain ko. Ngayon wala na. Kasi nagbawas na ako ng extra calories eh. Kaya medyo alanganin na. Nung una kasi kumakain ako ng marami kaya kailangan kong magkaroon ng pagkakataon yung katawan kong makarecover doon sa maraming kinakain. Kaya ang ginawa kong solusyon, fasting. Tapos ngayon medyo kukonti na yung kakainin ko eh. Kaya wala nang fasting muna. Kaya mag-aalmusal tayo pagkatapos ng preparation na to. Diretso na to eh. So, paano ba? Wala na akong ibang naisip. Kasi mahabang kwentuhan kasi ito eh. Kaya ganun yun. Tapos yung oatmeal ko rin, binawasan ko ng kaunti. Hindi ko naman tinitimbang. Tinatansya ko lang. Kasi pag araw-araw mo namang, di pala araw-araw, every other day mo palang ginagawa, madali mo na lang tansyahin eh. Tsaka, yung mga kinakain ko kasi, paulit-ulit lang. Tapos, yung timbang din niya, pag doon sa pinagbilhan ko, pare-parehas lang. Kasi pag tumpok-tumpok, kung magkano yung tumpok na yan, ganun din yung ano niyan. Tawag nito, pati yung timbang. Kasi di naman magbibenta yung mga nasa palengke na malugi sila. Ito pala, pipino, kalahati lang din. Kasi medyo mahal eh. Kano? Isang buong carrots at saka itong isang buong pipino, ang binayaran ko nito 65. Ay, 65 ba? 75. Para 75 bata. Tama, 65 pala. Kasi bumili ako ng 10 talong at saka 10 kamatis eh. Kaya binayaran ko 85. Ayan, ganun yun. Minsan kasi doon sa suki ko, baka maliliit kasi yung pipino nila. Minsan binibigyan lang ako 10 yung isang buo. Kaso nga lang, minsan kasi wala silang ubusan ng walang stock. Obligado talaga akong bumili muna doon sa para sure ball. Kasi pag doon na sa kasi hirap na kasi mamili dito sa trabaho market kasi may dala-dala na akong bisikleta eh. Hindi na tayo tawad na maigi. Hindi na makaikot-ikot. Mahirap kasi mag-ikot-ikot doon na maraming tao tapos tulak-tulak ka ng bike. Pag nakasagi ka ng paninda, magdoble pa bayarin mo. Ito naman yung apple. Ganun pa rin to. Ano naman to? Ang tumpok nito 54. Kaya itong diet ko, hindi to talaga pasok sa standard ng bodybuilder. Mga bodybuilder. Ang katwiran ko naman, bakit ko naman gayahin yung standard nila na yung budget ko, hindi naman din kagaya ng budget nila. Yun naman yung mahirap dun eh. Kasi kung pilitin mong gayahin yung standard nila, tapos yung budget mo, hindi kasing standard din yung budget nila, nga talaga labas mo. Kaya kung ano lang yung kaya ng budget natin, yun lang yung ano bang term? Yung maniobra natin. Yung maniobra. Basta ganun yun.
hindi na tayo maggumaya-gaya doon sa diet ng iba kasi yung budget nila iba rin sa budget natin eh. Kaya yun yung malaking kaibahan. Kaya ang yung iba nag-failure o sumasablay kasi gumaya-gaya sila doon sa iba eh. Kasi yun yung mahirap sa gumagaya-gaya ka kasi pwede talagang pumalya. Kasi nga, ang malaking factor dyan yung budget. Hindi kagaya yung diet na gawin mo, yung pasok lang sa budget, di habang buhay mo, kayang gawin. Pwede magiging consistent ka talaga doon kasi yun yung budget mo eh. Kahit nga sa supplementation, di rin ako nagsusupplement. Kasi yun na nga, makabili ka nga ng mga ilang buwan eh pag natigil, wala pa rin. Panindigan mo na lang talaga yung wala para consistent na wala. Consistent na wala. Ay, nakalimutan ko pa pala, mayroon pa palang dalawang nilagang itlog nito. Munti ko na makalimutan ah. Ayan mo na. Kunin natin para hindi mo kalimutan. Ang langaw rin to, makikigulo din. Busy pa nga tayo sa pagkukwento. Kayo din, magulo rin kayo. Nung mga nakaraang bale 6 na nilagang itlog yung ginagamit ko rito pag nandito ako sa trabaho. Kaso binago ko yung pattern. Balik na naman ako sa 4 na piraso pag nandun ako sa bahay. Yun yung ginawa ko ng 6. Kasi ngayon nagka-cardio na ako sa hapon eh. Tatlong session na pala ako. Nakatatlong session na ako ng cardio sa hapon. Ito pala saging 20 tumpok, 5 piraso. Pagulat-gulat pa. Hindi na-chop-chop ko na kasi yung isa, na-chop-chop. Tapos saka ko naalala, kaya ihalo-halo ko rito para magkaroon naman ng kaunting lasa yung oatmeal ko. Yung pipino wala rin lasa to eh. Yung carrots medyo may kaunting lasa yan. Anan yun. Tapos let's go ito. Tapos kasunod dito chicken breast na. Yun. Wala na talaga akong ibang maisip kasing sasabihin. Kasi hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo yung diet ko kasi gayahin nyo yung diet ko kasi ito yung pinakalabis. Wala akong sinasabi ganun. Ayoko rin magsabi ng ganun kasi lahat ng paraan epektibo yan basta magiging consistent tayo. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng budget tapos yung response ng katawan natin. Kaya ang pinakadabis talaga, pakiramdaman mo yung katawan mo kung mag-response na maayos doon sa ginagawa mo, ibig sabihin fit siya doon. Hindi mo na kailangang baguhin pa yung approach mo kasi yun na, nakikita mo naman yung response eh. Pero pagkalipas ng mga ilang buwan, wala ka nakikitang pagbabago o response ng katawan mo, doon ka na mag-isip-isip. Kasi may mga katawan nga na mabilis mag-response, mayroon ding mabagal. Kaya kailangan mo talagang i-observe na mga ilang buwan. Ganun lang ka basic yun. Kasi pero yun, yung chismis ko pa rin yun kasi wala naman yung scientific study na nagbaback up. Observation ko lang yun ayon sa mga napanood kong mga videos. Kasi yan nga, ang una kong dyan yung parang si Tom Platz. Dahil idol daw niya si Arnold Schwarzenegger, tama yung pagka-pronounce ko. Ginaya niya yung lahat-lahat ng pinagagawa ni Arnold, diet, workout, saka lahat-lahat na parang ginagaya niya si Arnold. Yun nga, yung katawan niya hindi nag-response na maigi. Sa halip na lumalakas siya ng lumalakas, patamlay ng patamlay yung katawan niya.
Kaya doon, naisipan niya magpahinga ng 2 weeks or 3 weeks ba. Tapos pagbalik niya sa gym, doon niya naramdaman yung napakagandang pump o napakagandang pakiramdam. Yung, pati yung lakas niya, napaka solid. Kaya yun na yun. Doon na niya napagtanto na, hindi ko pala talaga kayang gayahin yung style ni Arnold kasi yung katawan ko ayaw mag-respond sa ganung style. Kasi nga, ang una nga doon, yung genetics naman. Ang ano naman doon, factor nilagang itlog, 2 piraso to. Ito naman yung tatlo benching ko. Hindi ko natin timbang-timbang kasi yun lang paulit-ulit kong binibili eh. Ibig sabihin, yun lang din yung paulit, yung bigat nun, paulit-ulit lang din. Ito na yun, halo ko dito. Kasi nung nakaraang anong linggo pala, hindi ako kumakain, nag-practice ako ng posing. Wala. Napaka-tamlay ng katawan ko. Kaya ibig sabihin nito, bumaba na ata yung body parts ko. Sabi biglang bumaba na ata. Di na ano na. Kasi nga nagbawas na ako ng kain eh. Kaya medyo ano na yung katawan, hirap na. Kaya kailangan kong kumain. Ay, pusha. Ay, hatching yan ang hatching. Okay. Tapos na. Tabi natin itong mga kalat natin para sure brochure quality. Na. Opo. Umpisahan natin tong kain dito kasi ito na yung kasunod eh, natapos na yung preparation, kain na. Yan yung kabuuhan ng almusal ko. Matagal ko na rin naman ginawa to, ganito karami. Kaya atching ng atching eh. Kaya let's go na tayo. Ngayon nag-practice ko na pinapractice ko nang nginunguya na maayos. Ay, disturbo rin no, hatching. Dati kasi binibilisan ko pagkain kaya hindi maganda. So yun na. Mas kaya matunaw yung carrots at pipino pagka nginunguya maayos. Pag nagmuni-muni ka, maraming pumapasok sa utak na ganito ganyan. Hindi ka na nagmuni-muni, wala na yung iba't ibang naiisip mo na sasabihin eh. Yun lang din, pag nasabi ko naman din, chismis lang din naman yun kasi wala naman scientific na study. Ganun. Noong una pa, nag-live ako sa fanpage, kasungan lang. Pagdating ng isang buwan kasi, nadidelete na yung mga video sa live. Hindi lang muna tayo live, dito lang tayo kasi isa rin sa purpose na post ako ng post dito sa social media para remembrance ba. Kasi taon-taon naman ipaalala sa'yo ni ni Facebook na ganito yung ginagawa mo sa ganitong araw, ganitong buwan, noong nakaraang taon. Noong taon na ganito, ganyan. Kaya ganun yun. Yun naman talaga pinaka-purpose ko nung kasi nung
Nag-umpisa ako magbuhat, wala, noong 2018 kasi wala pa namang kita-kita sa social media, baka mag-post ko lang mag-post doon. Kaya ngayon, tinuloy-tuloy ko na lang. Hindi ko na hinahabol yung kumikita kasi aanhin ko na yung sobrang kita. Tayo makakain, makapag-gym, hindi ma-short. Tama na yun. Kaya lang, kaya lang laruin yung budget ba? Hindi na kaya sobra-sobra, yung tama lang. Pinaka-importante doon, magkasya lang tayo yung budget sa buwan-buwan. Haba pala yung magiging video ito. Hindi pa ako nangangalat 16 seconds na. 16 seconds, 16 minutes. Ayan ha. Ano ba? Magmamagaling ako. Ano lang, tips na lang sa mga nag-uumpisang magbubuhat. Huwag nyo muna problemahin yung calorie deficit niya. Parang sa akin, ang idea at tips ko lang, una yung baguhin yung pagpaganda ng quality ng mga kinakain nyo. Hindi nyo muna bawasan yung volume. Baguhin nyo muna yung quality. Ang example ko niyan, kunyari isda, bangus, tilapia o ano man yung isda na yun. Kung dati piniprito nyo, baguhin nyo na yung ano na yun. Tanggalin nyo yung mantika, ibig sabihin doon, may konting deficit na kayo doon. Sa mantika pa lang, bawas pa ng mantika, may deficit na yun. Ang ano lang doon, masakripisyo na yung lasa. Kasi kung paborito nyo prito, mag-iba na talaga yung lasa pagka inano nyo, paksiw, steam, or ano pa bang iba, ihaw. Mag-iba na talaga lasa nun. Tapos pag nag-energy drink kayo, tanggalin nyo na yung energy drink. Mag-black coffee na lang kayo. Kasi sa energy drink, coffee lang din naman yung ano doon. Kinukuha natin para makapagbigay sa atin ng ekstrang lakas. Eh ang kape, may coffee din yun. Tapos wala kang extra sugar. Tapos sa gulay, ganun din. Kung ginigisan nyo nung una yung gulay, laga, steam, ano pa bang ibang loto para matanggal talaga ng mantika, mayak hindi pisit na yun. Di pa kayo nagbabawas ng dami ng kinakain. Yun lang yung minus. Sa loob ng ano yan, 5 taon. Kasi sa 1 to 5 years kasi doon natin nabibuild yung tinatawag na new begin sa mga nagbubuhat. Yun yung pinakamabilis tayo nagbibuild ng muscle. Kaya natin mag-build ng muscle ng sa loob ng 5 taon, mga 20 to 40 pounds na muscle. Kung ano yun ha, nagdepende pa rin yun sa quality ng nutrition natin, quality ng tulog, quality ng buhat. Habang umpisa pa lang tayo sa pagbubuhat, ang tukusan natin, technique execution ng pagbubuhat. Turuan yung katawan natin matulog ng regular. Kahit sabihin natin hindi makaabot ng 8 oras, basta nangyari, pagdating ng alas 9, natutulog ka na talaga ng alas 9. Hindi na yung minsan tulog ng alas 9, minsan tulog ng alas 10. Kaya nga, meron silang, meron term ng mga, ano yan, basta, para yung katawan na natin, natututo daw talaga. Pagdating sa itong oras, makakatulog ka na talaga. Yun din yung ginagawa ngayon. Pagdating ng alas 8 ng gabi, off na talaga yung cellphone, lahat na, para makatulog ka agad. Para maka-recover yung katawan. Yun.
Ano pa ba? Sa yun lang naman, parang sa mga beginners, yun lang naman. Kaya isa pa pala. Pag mag-calorie deficit ka kasi o mag-cutting ka kagad habang ilang buwan ka pa lang sa gym, di ano mangyari sa'yo? Di, literal napapayat ka talaga kasi wala ka pang na-build na muscle eh. Kaya, para sa akin, ang cutting, saka na talaga kung pakiramdam mo, meron ka na na-build na sapat na muscle para pag nag-cut ka, iingatan mo yun para di mag-muscle loss. Para maganda yung resulta. Yun naman din talaga purpose din sa cutting. Kaya ang sinasuggest talaga na cutting, yung malumanay na cutting para maingatan, maiwasan na mag-muscle loss. Kasi pag i-crash diet mo rin, kahit gaano pa ka ganda na yung na-build mong muscle, pagka nag-crash diet ka rin, pwede rin yung mag-muscle loss. Kaya pagdating dun sa cutting, kailangan talagang haingat. Kaya ako may suggest na kung gaano calories yung kakainin kasi ako nga mismo hindi ko alam kung ilan yung maintenance calories ko. Pero sa tagal ko nang ginagawa ng pagkain ko, madali na lang talaga siyang i-adjust. Kumbaga parang nakabisado ko na eh. Ngayon nga, ulit lang naman yung kinakain ko. Hindi naman ako pa-iba-iba yung kinakain kasi. Mga old school pa rin yung sinusunod ko. Yung, papanoorin yung mga video ng mga old school bodybuilder, paulit-ulit na naman kinakain nila. Paulit-ulit lang kain mo, madali lang talaga mag-adjust. Tama ito, pagkatapos kumain, dumanda na yung sikat ng araw dito sa tapat namin, pwede na mag-practice ng pushing. Wala kasing pasok yung mga staff dito eh, kaya pwede mo na magpa-pitix-pitix. Hindi magmamadaling magbihis para ano. Meron na naman kasi akong napanood ng mga posing video ba, meron silang mga binibigay doon na tips kung paano mag-post, kaya try natin i-apply mamaya sa posing kung makuha ba natin o ma-execute pa natin maayos, kung mas maganda ba yung resulta kaysa doon sa nakasanayan mong posing. Ayun yung paraan sa mga walang coach. Ikaw lang yung coach sa sarili mo, kailangan mong tignan sa video. Pag mayroon ka nakitang pushing workout na or ano man yung nakikita mo, i-try mong i-apply sa sarili mo. Pag practice, mag-video ka talaga para makikita mo kung ano yung maganda resulta. Nagawa mo ba ng maayos? Na-execute mo ba ng maayos?
Wala na ako naisip eh. Ano pala, mag-isang linggo na sana ako start kamote. Kaso lang, kung kailan din ako na-start na mag-diet, saka rin ako binibigyan ng pagkain ng mga big boss namin dito. Nung nakaraan, french fries at saka donut. Tapos nung isang araw din, donut. Wala talaga, yun yung mga challenges dyan. Kasi nung nag-bulking ako, nagkataon din wala sila gaano mga activities na mayroong pagkain. Yun yung mga pagsubok o challenges. Ano ba? Ano ba tamang term? Basta ganun yun. Pag binibigyan ka, hindi ka naman pwedeng tumanggi. Ikaw naman yung binibigyan, mag-inarte ka pa. Buti kung ibang tao yung nagbibigay. Kaya parang pwede mong ganito ganyan. Yung mga amo mo sila eh. Kaya ano mo yung rason? Ikaw na yung mag-adjust doon sa mga pagkain mo para kahit merong binibigay sa'yo, papasok pa rin doon sa requirements mo na calories, o kailangan mo na calories. Doon na papasok yung tawag ng flexible diet. Bigla na magaling yung flexible diet na nalaman. Galing ako nun. Bili niya lang ng donut. Ang donut parang nasa 300 plus calories eh. Ganon din ng french fries, parang 300 to 400 calories. Ginawa ko kahapon, hindi na ako nagsaging doon sa bago ako magpunta sa gym para mag-cardio. Noong apat na piraso ng nilagang itlog plus 2 saging. Ang 2 saging nasa 100 plus calories, pero nakasurplus ko din. Ngayon mo na. Ganun talaga yun. Parang ba yun dito? Hindi talaga ito obra sa mga yung sobrang napakahigpit o di obra yung ganun style. Pupunahin nila yun. Napanood ko kasi sa ni Kevin De Bruyne, pag nag-prep siya 3 buwan, walang cheat meal, walang kung ano yung nakalatag na pagkain, yun lang talaga yun. Ako naman, pag Olympia naman yun sa kanila, hindi na yun bastang competition doon, kaya nga talaga pag nag-prep ka, 100% na yung focus mo. Ito sa akin, ano lang naman to, hindi naman to pang Olympia, pang lang to, pang experience. Hindi pwede pang experience kasi papalag yung mga kasamahan ko doon sa gym pag sabihin mong pang experience eh. Pagka gusto mong maglaro, kailangan daw yung mindset mo manalo. Ayaw nila yung pag nag-prep ka, sabihin mo lang pang experience, walang ganun daw. Kailangan yung mindset mo panalo, hindi lang for experience. Kaya ganun yun. Ayan talaga, ubos na guys sasabihin ko. Kaya pagka gusto mo talagang ng magandang content para talaga, habang nagmuni-muni ka, parang isulat para pag gusto mo nang gumawa ng video, tignan mo na lang yung mga breakdown mo sa gusto mo sasabihin mo.
kasi sa akin, hindi naman talaga ito. Parang, ano, basta may post lang. Well, kaya wala muna tong script o kung ano-ano pa man. Aba, on the spot ko. Ano yung maisip sa oras na yun? Yun na yun. Mm. Mm. Biglang naging mayabang. Pinataog-taog pa. Tapos, itikan natin ng counting flicks para pag i-flex kahit bagong kain, okay yun. Pero pag nag-relax, yun yung ano, pag naka-relax, bagong kain, matik talaga yan kasi dito lahat ng mga kinakain natin dito sa loob eh. Ayan. Pero pagka gustong magyabang para sabihin na walang tiyan, piga mo lang ng kaunti, oh. Hindi na makita yung tiyan pag nakapiga. Bigla. Ay, pabakyong-bakyong pa nalalaman.